Isang bilawan, tagwan din din busin mo. Kaya mo, kasama ka rin! Bakit namin lang ako mahilig sa pansit? Tingnan mo! Ano ba sabi mo? Gusto mo ano binigay ko sa'yo? 70, bibili ka sa akin, nag-170 lang ang pansit. Pupunlugaw ka namang genie ka. Di ba gusto mo, mapabuhay mo? Oo! Kumain ka na isang bilawang pansit, yung tagwan 7, bibilang kita. Ewan kung yung mapabuhay mo. Boy, pinatami-dami nun, boss. Yung hindi ako mahilig sa pansit. Pansit! Ano mo, nakikita mo kahit saan yun eh. O ano ba? Ano ba gusto mo? Marami mo! Ganito na lang. Ibalik mo sa akin 17 kilo. Ayun na lang yung wish ko. Bumalik ka na sa ano. Tingnan mo. Bumalik ka na sa Pakore. Direct nyo. Wala ka naman mapapala sa'yo. Ako kung wala mapapala sa'yo. Tingnan mo, Jaglo. Oh! Ako kaya naman pa na eh! Kaya, ako na rin pakilala, tagal mo! Akin na yung ano? Ikaw pala nag-set up dito naglagay sa labas! Tingina mo ka! Sorry! Akin yan! Tingnan mo! Kunin mo na! Kunin mo na yan! Kaya hindi ko yan, pwede mo benta yan! Kahit sa junk shop, pwede yan! Yung po plastic! Boss! Boss, good afternoon po. Good afternoon, bossing. Salamat. Actually, boss, close pa kami. Ay, di papasok ka, bastos ka, oh. Hindi, boss. Oh, boss, ano bang hanap mo sapatos, boss? Naghahanap ako, boss, ng mga Ang ano? Boss. Hindi ka naman kung ganyan, boss. Manager ako dito. Naniniwala. Yan. Yan. Okay. Sige, boss. Ang laman ng kahon ay, uy. Ito yung boss. Ilan taon po kayo nakulong? 30 years po. Punta mo doon sa Batangas para puntahan nyo yung family. Wala na sila doon. Wala na isa. Wala na po. Kasi yung po tinayuan ng bahay namin kung saan ako namatay, wala na po. Mga kapatid ko, sana nakita tayo. Hindi ko pinakita ang meron pa kayo kahit sa inyo. Habang nabubuhay po tayo lahat, dapat po tayo mo yung pag-asa. Ito po ang mga surpresa namin sa inyo, Sir Christian. Ang mga kapatid niyo po. I-arrange ko po na magkaroon kayo ng reunion. Kayong pamilya, kung saan po gusto yung lugar. Thank you po. Wow, napaka-bless ko po. Maganda po at kayo po ay nakapagpahinga dito sa accommodation po na binigay ni Sir Rafi. So, ngayon po, dalawin naman po natin si Sir Christian doon. Ano natin yan para sa mga Sir, kamusta po ang stay niyo dito sa accommodation na binigay ni Idol Rafi? Sobrang salamat kay Idol Rafi na talagang nandyan siya para tulungan kami. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na siya yung nagbigay sa amin ng pag-asa. Sobra po. Thank you, Idol. Hindi ko akalain sa loob ng 30 years ay makakahiga ako at makakatulong ako na ganitong kaganda. Nabanggit mo po na kayo po ay kumakanta. Pwede niyo po bang ma-share po sa amin kung paano po ito nagsimula at bakit ito yung gusto mong gawin ngayong nakalabas ang kayo sa ulitin? Una po talaga, bata pa ako, mahilig ko talaga ang komunita at nag-propose na ako. Ang plano ko po noon, pangarap, makapagtapos lang ako ng high school para sasama ko sa banda ng military. Pero dahil po sa hirap, hindi pa ako nakapag-aral. Hanggang lumaki na nga po ako. At nangyari po, itong kaso ko na ito ay ako po kasal. Pero naghiwalay po kami ng asawa ko dahil sa akin ang bababae ko. Totoo po yan. Hindi na po ako tinanggap
nung naramdaman ko po yun, naghahalo yung saya, yung lungkot, kasi kasalanan ko po. Sabi niya, hindi na kita tatanggapin dito kasi hindi ko tanggap, hindi ko kaya na meron ka, tapos ako na naman. Yun nga po, hanggang sa natagpuan ko po yung sarili ko, ano na, kung saan-saan ng sino-sino na. Hanggang nakilala ko po itong isang babae na ito, na minahal ko talaga siya ng totoo. Ang hindi ko rin po alam ay siya po ay involved sa mga kaso na illegal recruitment. So bakit nakakasuhan po kayo ng illegal recruitment? Ang may kaso po talaga mo itong kaibigan. Simple po, hindi ko matitiis na makulong siya. Kaya dahil mo yung mahal ko, itinago ko talaga siya. Alam na namin na tinatago mo siya. Hindi mo na inilabas. Magkakaroon ka naman. Kaya akuin mo. Tinutawanan ko po kasi akala ko hindi ko din mayari ko. Tapos po ng isang yan, ako po ako ng gusto ng mahal. Kaya nakatapos ako sa aking biyan. So parang sir, inakaw mo itong kasalanan niya at ikaw yung nagdusa ng matagal-tagal dito sa kulungan. Umabot po kayo ng 26 years tama po. So Christian kayo naman po, bakit naman po ang naisipan niyo is isang barbershop? Bata pa talaga ako noon, pangarap ko ng naging isang beautician talaga. Doon ako nagsimula hanggang sa natuto akong mag-depend, mag-makeup, tapos iniisip ko muna siguro magtatagumpay na ako, hindi naman siguro sa mga Pero sabi ko nga, totoo pala yung sinasabi nila dapat yung binubus-lubos ng tiwala. Kasi yung may kasa kasi sa akin is best friend ko talaga. Kahit yung sabi ko nga, sana yung pamilya ko nandun, di ba? Hindi ko naman sila masisip kung bakit wala sila ng mga panahon na yan, di ba? Kaya ang hirap, di ba? Hanggang sa tumating na nga akin kung naranasan ko na kung gaano kahirap sa loob. Ito pala ang buhay na tuloy natin. Hindi ko maisip na bakit yung sorry na. Kasi nagdusa ako ng napakadagan, di ba? Pero ganun naman, sabi ko nga, hindi ko naman yung tulog ako. Siguro kaya nagtitigil sa akin ko. Nawaya ako. Paano makapagsimula, di ba? Pero, sabi ko naman, okay na ako. Pero sabi ko nga, kung makikita niyo ako or maalala niyo ako, nagtitipid na din ako kasi halos lahat nakasabaya ako ng mga panahon na yun. Wala din sila kumbaga namatay. Diba? Nakakalungkot lang kasi siyempre, buong buhay ko kasi nasa loob. Ngayon, thank you. Tapos pag-ibas mo namin, ito pa yung hirap at lungkot na naranasan namin sa loob. Hindi magandang ayaw pa kayo. Kaya thank you sa pag-ibas. Thank you kay Idol. Pinakinggan nyo na kami na magandang nila ako ano yung hirap natin naranasan. Pinakamahirap na na-experience ko sa Ang kasakit ko noon, yun po ang mahirap. Sa awa ng Diyos, maraming grupo, maraming bata yan, maraming incompetent pero isolate na Bakit po si Idol Rafi ang nauna niyong naisip na puntahan sa nung ganyan po yung kalagayan niyo? Isang beses po, nag-iikot po ako pagdating po na kalasok. Nag-iikot po talaga. Minomonitor po ano bang ginagawa ng mga tao. Nanunod po natin kami ng hanggang sa natulog po ako na ikaw ako yung kailangan gawin ko ang lahat ng ginagawa nito po sa laman ng hospital. Nung nagawa na po ito, hindi ko rin po nasa na makakalaya po ako ng panahon na yun. Kasi iba po, siyempre katulad po ng brother Christian, try ka po eh. Nasa mo po magta-try pa rin. Kaya talagang na-surprise po ako. Kaya nung lumabas na po ako, ang binigay po sa akin ng bureau, 1,327, pamasahe ko po ng bureau. Hindi po ako rin na nandito na, hindi ko na po alam yung sitwasyon doon. Mayroon po ako isang kapatid ko. Sir, kayo, bakit po si Idol Rafi ang una nang naisip? Kung meron yung tuwing alas 2 sa gabi ako,
pinanonood lagi namin yun. Idol Rafi na. Kahit anong klase pang pinanonood mo, kailangan ilipat mo yung kay Idol. Diba? Hindi namin inaasahan isang episode na gumawa na pumapak sa isipan namin lahat ng mga bilanggo at sablayan. Yung ginawa ni Idol Rafi na pumunta siya ng Iwahi, pumunta siya ng Muntinlupa. Pumatak sa isipan namin mga bilanggo, hindi lang pala pang iba yun, kasama pala tayo kay Idol kahit nasa pinatuan tayo. Welcome pala tayo sa TV5 kay Idol Rafi. Tutulungan tayo yung ang tumatak sa amin ng peso. Bukod po din sa 100,000 each panimula. Narito po sir, ang kanyang naipangako cellphone po. Para po magkaroon kayo ng reconnection with your friends and family. Sige, ito sir, for you. And this one po, para po sa inyo. Pwede niyo po ibaba. May kasama na po yung SIM card para po right away tayo po ay makapag-connect kung meron man tayo mga cellphone numbers. Thank you, Idol. Abot lang po pa ang aking sasalamat. Wala kahit sa panaginip ko na ikaw ang naging dahilan sa akin pagsisimula at pagbangon. Utang ko lahat to sa'yo, Idol. Si Sir Basti po, siya po yung singer-composer behind the song po ni Idol Rafi sa kanyang programa Wanted sa Radyo. Sulitin niyo po. Ang pangarap niya ay makapag-record ng kanyang mga kantang na i-compose nung siya po ay nasa loob pa lamang ng kulungan dito sa Bicol. So, with your help and i-mentor po natin si Sir Antonio para po maka-i-record na ng maganda ng kanyang mga songs. Aside po din sa mga gospel songs, meron din po siya mga kanta na para din po Yung music kasi napakahalaga talaga sa atin yan. Lungkot, saya, kasama natin yung music. Kaya doon tayo mag-focus ngayon. Dito po talagang ma-express ang kaligayahan. Ito na yun. Done. Ito na talaga. Done, Jude. Sir Rafi po ito na.